Tiyak na magugustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Putulin natin sa maliliit na size. Magluluto po tayo ng creamy laing na walang kate. Ayan, ituturo ko po sa inyo kung paano magluto ng laing na walang kate. At meron nga po palang sikreto ang pagluluto nito. Unang-una, syempre yung iluluto nating dahon ng gabi, linisan nating mabuti. Okay na yung ating dahon ng gabi, ready natin yung ating mga pangrikado. Maghiwa tayo ng luya, bawang at sibuyas. Umpisa na po tayong magluto. Lagay na natin yung bawang, luya at sibuyas sa ating kawali. Yan yung ating isasahog sa ating creamy laing, yung isang pirasong liempo. Hiwain natin sa bite size. 75 pesos nga po pala yung ating liempo na nabili ko sa palengke. 40 pesos nga pala yung dahon ng gabi na nabili ko. Ayan, ilagay na natin yung ating isasahog sa ating laing, yung pork liempo na hiniwa natin sa bite size. Ayan yung ating bagoong, 10 pesos naman yan na nabili ko sa palengke. Pwede na nating ilagay sa ating mga pangrikado. Ihalo na rin natin siya, 2 kutsara. Ready na yung mga pangrikado natin. Ilagay na natin yung dahon ng gabi. Yung dahon ng gabi, meron nga pala siyang calcium oxalate na nagpapakati sa ating panlasa. Lutuin lang nating mabuti yung ating dahon ng gabi para mawala yung lason na calcium oxalate na nasa dahon. Yan, yun lang naman yung sikreto na magpapawala ng kate sa ating ilulutong laing. Ilagay na natin yung pangalawang pinagpigaan na gata. Lutuin natin yan ng 20 to 25 minutes sa mahinang apoy. Hanggang kainin ng dahon ng gabi yung ating nilagay na gata. After 20 minutes, ayan, check natin yung ating niluluto. Kinain na ng dahon ng gabi yung ating nilagay na gata kanina, yung pangalawang pinagpigaan. Haluin lang natin para mag-even po yung mga pangrikado na nilagay natin kanina. Medyo tiyagaan lang pong magluto ng laing para masarap po yung kalalabasan ng ating niluluto. Sa mga hindi pa po nakakapagluto ng laing, yung madalas lang po ninyong makain sa mga karinderya or sa mga ibang lugar, ayan, sabayan nyo po ako para magkaroon po kayo ng idea kung paano magluto. Ayan, hinaan lang natin yung apoy. Pwede na natin ilagay yung ating purong gata. Ayan, pangalawang purong gata yan kasi meron pa tayong isang purong gata na ilalagay mamaya. Yan, gitna lang natin yung mga dahon. Lutuin natin ulit ng 20 to 25 minutes sa mahinang apoy lang. After 20 minutes, check na natin yung ating niluluto. And haluin natin ulit para mag-even po yung gata na nilagay natin kanina. Yan, kumapit na po yung nilagay nating purong gata kanina. Meron pa po tayong ilalagay na pangatlong purong gata. Ito na po yung pangatlong gata na puro na magpapakrimi sa ating nilulutong laing. Lalagyan na natin ng siling berde, kuha tayo sa rep. Yan, 3 siling berde, pwede na po yan. Isa sa magpapasarap sa ating laing yung ating siling berde.
Painiinin lang po natin yung huling purong gata na nilagay natin. Check natin yung ating nilulutong laing. Lumabas na po yung kanyang pagka-creamy. Lutuin pa natin yan ng 5 to 10 minutes hanggang lumabas yung mantika ng gata. Pwede nating haluin pero yung tamang halo lang. Maglalagay na po tayo ng pampalasa. Yan kung nasundan nyo yung ating pagluluto. Medyo matagal lang siyang lutuin pero syempre sulit naman yung ating pagod. Basta ba masarap yung kalalabasan ng ating recipe. Yan, maglalagay pa po tayo ng siling pula na magpapaanghang sa ating laing. 5 piraso, pwede na po yan. Ako hindi ko ganong lulutuin yung siling pula. Para mamaya kasi gusto ko niyan, kakagating ko siya habang inuulam ko yung laing na ating niluto. Samahan nyo po ako mamayang magmukbang after nating magluto ng ating laing. Ayan, luto na po yung ating creamy laing na walang kate na may anghang. Kain na po tayo habang mainit. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking mumunting channel, baka naman po at pakiclick nyo na rin po yung ating bell notification button para updated po kayo sa mga videos pa na aking i-upload. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat. At paki-like and share comments naman po kung saan po umabot yung aking content sa araw na to. Paki-comment naman po kung saan po kayo naroroon. Maraming salamat po.